Good day everyone! We're going to make 2 batch of marshmallow fondant or MMF. Isang big batch na kayang mag-cover ng 2 to 3 tiered cake and 1 smaller batch. I'll be sharing po kung paano ako gumawa ng marshmallow fondant. Hindi tayo magme-measure ng mga ingredients. I-explain ko na lang po throughout the video. Kailangan natin ng powdered sugar, marshmallow, water, and shortening. Shortening is optional po. Always use sifted powdered sugar. Hindi tayo magme-measure pero i-divide natin siya into 2 bowls. Yung second bowl will be the reserved powdered sugar in case kailanganin natin ng more sugar. Kung gusto nyo po ng mas specific na recipe ng marshmallow fondant with measurement, pwede nyo pong i-check yung link sa description for my MMF recipe na shinare ko na months ago. But sharing this again para ipakita sa inyo yung more realistic side sa paggawa ng marshmallow fondant. Gagamitin ng reserved powdered sugar kung ang fondant ay malambot at sticky pa. Makikita nyo po yun mamaya. Then, iset aside. I-grease yung bowl and rubber spatula ng shortening para hindi masyadong maging madikit yung marshmallow. It is recommended po pero optional din. Pwede pa rin kayong gumawa ng marshmallow fondant kahit walang shortening. Pero mas maraming maiiwanan na marshmallow dun sa bowl since sticky siya. But other than that, okay lang po na hindi gumamit ng shortening. Combine marshmallow and water. Again, hindi tayo magme-measure. Kailangan lang nating basain yung marshmallow tapos i-remove din natin yung excess na water. Then place on top of a double boiler. I-make sure na hindi didikit yung ilalim ng bowl doon sa hot water. I-stir constantly hanggang sa maging fully melted na yung marshmallow. Gagamit din po tayo ng microwave instead ng double boiler sa smaller batch na gagawin natin mamaya. By the way po, ang amount ng water ay nakadepende minsan sa marshmallow. Kapag masyado siyang thick at mahirap i-melt, pwede naman po kayong mag-add ng water, teaspoon at a time lang. Pero most of the time po, kailangan lang talaga siyang basain and that's enough na. Then make a well dun sa powdered sugar para dun ilalagay yung melted na marshmallow para hindi siya dumikit dun sa side ng bowl. Then pour melted marshmallow into powdered sugar. Mag-rub ng shortening all over your hand po. But again, this is optional. Pero siguraduhin nyo na ang unang hahawakan nyo ay ang powdered sugar at hindi ang melted marshmallow. Ang melted marshmallow po ay sobrang sticky at sobrang mainit din. Ang marshmallow fondant po ay basically just powdered sugar lang plus melted marshmallow with water lang. Ang naka-reserve na sifted powdered sugar will be added lang kung kinakailangan or kung sticky pa yung fondant. Mas madali pong magdagdag kaysa ang mag-remove ng excess powdered sugar. Kung hindi kayo sure sa amount ng powdered sugar, instead na i-add nyo yung melted marshmallow sa powdered sugar, just gradually add powdered sugar na lang dun sa melted marshmallow. Gagawin natin siya mamaya dun sa smaller batch natin.
Now adding more powdered sugar since malambot pa siya and sticky. Then i-transfer siya sa countertop or table with powdered sugar. Adding more powdered sugar since again malambot pa siya and sticky. Continue kneading lang hanggang sa maging smooth, not sticky, not too soft and pliable siya. Mas madali siyang gawin sa actual kesa ang isipin kung paano siya gawin. Kapag na-try nyo na po yan, you'll know na more or less kung kailan siya ready. By the way po, ang marshmallow fondant ay tumitigas over time o once na rest siya for days. Which I prefer kung gagamitin ko siya pang topper, pero kung pang cover ng cakes, mas prefer ko po ang bagong gawang fondant. Again po, inid lang siya hanggang sa maging smooth, not too soft, not sticky and pliable. Malalaman nyo po yan kapag okay na. Just trust your instinct po. This batch po is enough na para makapag-cover ng 2-tiered cake, plus more para sa boards, borders, and simple designs. But of course, depende rin naman po yan kung gaano kakapal nyo i-cover yung cakes nyo. And then i-cover ng plastic wrap, preferably airtight po. For the smaller batch, same process lang pero i-melt natin yung marshmallow sa microwave. And this time, hindi natin gagamitan ng shortening din yung bowl. I-microwave for about 15 to 20 seconds and then stir. And then gradually add powdered sugar. Sa way na to, mape-prevent na masobrahan yung powdered sugar since dinadagdag ito ng pakonti-konti lang. Gumawa tayo ng smaller batch para sa mga hindi nagfo-fondant cakes pero nangangailangan ng pang-decoration sa cake nila or kahit dun lang sa pangalan ng celebrant.
When melting bigger batch of marshmallow naman sa microwave, ima-microwave siya for 20 seconds and then hahaluin. And then ibabalik siya sa microwave for 20 seconds again and then hahaluin. I-repeat lang yung process hanggang sa maging fully melted na yung marshmallow. Another way is mag-mix and knead na kayo directly sa table nyo. Gumagamit ako ng 2 dough scraper. Huwag kayong gagamit ng kamay lang dahil again, sticky and mainit pa yung marshmallow. Hindi ko na po tatapusin yung fondant na to since yung kneading part is the same lang naman po. Kung ang days old na fondant po ay gagamitin nyo na pang cover ng cake, kailangan itong i-knead ulit hanggang sa maging soft and pliable uli. Kung sobrang tigas or crumbly niya, pwede siyang ilagay sa microwave for few seconds. As in few seconds lang, mga 10 seconds lang sa ganitong size ng fondant. Huwag nyo din siyang iiwanan sa microwave ng sobrang tagal kasi matutunaw siya and magiging sobrang init niya. Mas magiging matigas din po siya kapag lumamig na. Pwede kayong magdagdag ng tylose para tumigas yung fondant. Pero ako, sa toppers ko lang po siya ginagawa pero hindi rin palagi. Pwede kayong magdagdag as much as you want pero wag too much kasi magiging grainy siya. Magdadagdag tayo ng maraming tylose tapos makikita natin mamaya kung anong magiging itsura niya.